Alam mo ba na marami sa mga kwento sa Biblia ay madalas sinasabing mitolohiya lang o kwentong kasinungalingan lang? Pero lahat ng nagsabi nun ay napahiya, pero bakit? May mga ebidensya na kasing nagsilabasan na sinusuportahan na ngayon ng science at archaeology. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagtatagpo ang pananampalataya at kasaysayan. Ang mga pangyayaring dati parang imposibleng paniwalaan, ngayon ay mas malinaw ng nauunawaan dahil sa mga nahuhukay na ebidensya at makabagong pag-aaral. Ang mga kwentong itinuturing noon na simboliko lang ay ngayon may mga detalye ng makikita. Sa video na ito tatalakayin natin ang 10 biblical facts na sinusuportahan ng science at archaeology. Maghanda ka sa isang paglalakbay dahil dito mapapasabi ka na lang talaga na totoo pala talaga ang mga nakasaad sa Biblia. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Stone of David and Goliath, isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia ay ang laban nina David at Goliath na mababasa sa 1 Samuel chapter 17. Isang batang pastol laban sa isang higanting mandirigma, isang bato, isang tirador at isang tagumpay na tila imposible. Para sa marami, isa lang itong kwento ng pananampalataya. Pero ang tanong ng iba, may historical basis ba talaga ang laban na ito? Dito pumapasok ang archaeology. Noong 2008, nagsimula ng paghuhukay ang archaeologist na si Dr. Abraham Ban sa isang lugar na tinatawag na Tel Es-Safi, na kinikilala ng maraming eksperto bilang ang sinaunang lungsod ng Gat, ang sinasabing pinanggalingan ni Goliath. Sa mga nahukay doon, lumitaw ang ebidensya ng isang malaki at organisadong lungsod ng mga Filistin. Tugma ito sa paglalarawan sa Biblia ng Gat bilang isang mahalagang military center noong sinaunang panahon. Bagamat walang direktang ebidensya na nagsasabing ito si Goliath, malinaw na ipinapakita ng mga nahukay na ang Gat ay isang makapangyarihang lungsod. May matitibay na pader, advanced na infrastructure at sapat na kagamitan para sa digmaan. Natagpuan din sa lugar ang iba't ibang military artifacts gaya ng mga sandata at pottery fragments. Ipinapakita nito na ang mga Philistine ay hindi basta-bastang grupo lamang, kundi isang organisadong puwersa na may kakayahang maghari sa rehiyon. Dahil dito, mas madaling maunawaan ang konteksto ng kwento nina David at Goliath. Hindi lang ito simpleng laban ng isang pastol at isang higante. Maaring isa itong totoong pangyayaring naganap sa pagitan ng isang makapangyarihang military empire at isang batang lalaking may matinding tapang at pananampalataya. Gaya ng nasusulat sa 1 Samuel chapter 17 verse 47 ayon kay David, All this assembly shall know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Isang paalala na sa kasaysayan man o sa pananampalataya, hindi palaging lakas ang nagtatakda ng panalo, kundi kung sino ang tunay na may hawak ng laban. Pharaoh's chariot wheels in the Red Sea. Isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia ay ang pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea. Sa Book of Exodus, ikinuwento kung paano pinangunahan ni Moses ang mga Israelita habang tumatakas sila mula sa Egypt. Sa gitna ng kanilang pagtakas, biglang nahati ang dagat at nagkaroon ng daan sa gitna ng tubig. Nang subukan silang habulin ng hukbo ni Pharaoh, biglang bumalik ang tubig at nilamon ang mga sundalong Egyptian. Para sa marami, isa itong malinaw na supernatural miracle. Pero may ilang siyentipiko ang nagtanong, posible bang may natural na paliwanag ang nangyari? Noong 2010, pinag-aralan ng scientist na si Carl Drews, isang eksperto sa atmospheric computer modeling, ang klima sa Nile Delta at ang hugis ng seabed sa Red Sea. Gumamit siya ng computer simulations para alamin kung ano ang maaaring mangyari kapag may malalakas na hangin sa lugar. Ayon sa kanyang pag-aaral, kung may tuloy-tuloy at malakas na hangin sa loob ng ilang oras, pwedeng mangyari ang isang natural phenomenon na tinatawag na wind setdown. Sa ganitong sitwasyon, itinutulak ng hangin ang tubig palayo sa isang lugar. Kaya pansamantalang bumababa ang water level at lumilitaw ang ilalim ng dagat, parang may nabubuong daanan. Base sa simulations, ang hangin na may lakas na umaabot sa 95 kilometers per hour ay sapat para umatras ang tubig at makabuo ng daan na pwedeng tawiran ng mga tao. May mga naitalang pangyayari rin sa modernong panahon na kahawig nito. Halimbawa, noong 1994, bago tumama ang tsunami sa Muro Island sa Philippines, biglang umatras ang dagat at lumantad ang seabed. Eksaktong paglalarawan na katulad ng binabanggit sa Biblia. Ipinapakita nito na ang pangyayaring nasa Exodus ay posibleng may natural na paliwanag.
pero hindi nito binabawasan ng himala ng kwento. Sa halip binubuksan nito ang mas malalim na pag-unawa. Maaaring ginamit ng Diyos ang puwersa ng kalikasan sa eksaktong oras at eksaktong paraan para iligtas ang kanyang bayan. Gaya ng nasusulat sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Sa puntong ito makikita na ang pananampalataya at science ay hindi magkalaban. Sa halip, maaari silang magsabay. Ipinapakita na ang divine power ay pwedeng gumalaw kahit sa loob ng mga batas ng kalikasan. The City of Sodom. Isa pang kwento sa Biblia na matagal nang pinag-uusapan ay ang lungsod ng Sodom na mababasa sa Genesis. Kilala ang kwentong ito dahil sa biglaan at matinding pagkawasak ng lungsod. Ayon sa salaysay, winasak ang Sodom sa pamamagitan ng apoy at asupre bilang parusa sa matinding kasamaan ng mga naninirahan doon. Para sa marami, ito ay isang malinaw na halimbawa ng divine judgment. Isang lungsod na tuluyang nabura sa isang iglap. Sa mahabang panahon inisip ng ilan na simboliko lang ang kwentong ito. Ngunit sa pag-usad ng archaeology at geology, may mga natuklasan na muling nagbigay liwanag sa posibleng totoong pinagmulan ng pagkawasak ng Sodom. Sa loob ng maraming siglo, misteryo kung saan talaga matatagpuan ang lungsod ng Sodom. Para sa ilan, ang kwento nito ay itinuturing lang na alamat o isang simbolik na babala, hindi isang totoong pangyayari. Pero nagbago ang pananaw na ito dahil sa modern archaeology. Noong 1970, nagsimula ang mga archaeologist na maghukay sa isang lugar malapit sa Dead Sea na tinatawag na Tel El Hammam na matatagpuan sa Valley of Siddim. Ayon sa maraming researcher, posibleng ito ang mismong lokasyon ng sinaunang lungsod ng Sodom. Sa kanilang paghuhukay, natuklasan nila ang labi ng isang malaking lungsod na bigla ang nawasak. Hindi ito mukhang unti-unting bumagsak dahil sa digmaan o paglipas ng panahon. Sa halip malinaw ang ebidensya ng isang napakalakas at biglaang sakuna. Parang isang napakalaking pagsabog. May mga layer ng abo at mga batong tila na tunaw sa sobrang init. Ang ganitong klase ng pinsala ay hindi karaniwan at nagpapahiwatig ng isang marahas na pagkawasak, katulad ng paglalarawan sa Biblia. Mas kapansin-pansin pa, nakakita ang mga archaeologist ng mataas na konsentrasyon ng sulfur at asin sa mga layer ng pagkasira. Mahalaga ito dahil malinaw na sinasabi sa Biblia na ang Sodom ay winasak sa pamamagitan ng apoy at sulfur. Ang dami ng sulfur na natagpuan sa lugar ay bihira at sumusuporta sa ideya na may naganap na matinding natural cataclysm. Bagamat hindi pa rin opisyal na napatutunayan ang eksaktong lokasyon ng Sodom, ang mga ebidensyang natagpuan sa Tel El Hammam ay nagbibigay ng isang makatuwirang paliwanag sa biblical account. Ipinapakita nito na ang pagkawasak ng Sodom ay maaaring hindi lang kwento, kundi isang totoong pangyayaring may matinding epekto sa mga taong nanirahan doon. Gaya ng nasusulat sa Genesis chapter 19 verses 24 to 25. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens, and he overthrew those cities, all the plain, and all the inhabitants of the cities. The Temple of Solomon. Isa naman sa pinakaiginagalang at pinakamahalagang istruktura sa kasaysayan ng Biblia ay ang Temple of Solomon. Ayon sa Book of 1 Kings, ito ay ipinagawa ni King Solomon sa Jerusalem bilang isang lugar ng pagsamba sa Diyos. Inilarawan sa Biblia ang templo bilang isang napakagarang gusali, puno ng detalyadong disenyo, mamahaling materyales at simbolismo ng presensya ng Diyos sa Israel. Ngunit noong 586 BC, winasak ito ng mga Babylonians. Mula noon ang templo ay naging simbolo ng pagkawala, paghuhukom at pananabik ng mga tao sa pagbabalik ng dating kaluwalhatian. Sa paglipas ng panahon, akala ng ilan ay mananatili na lamang itong kwento sa kasulatan. Ngunit dahil sa archaeology, unti-unting lumilitaw ang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng templo at sa tunay nitong papel sa kasaysayan. Bagamat tuluyan nang nawasak ang orihinal na templo, malinaw sa Jewish tradition at sa mga kasulatan na ito ay itinayo sa Mount Moriah, ang mismong lugar kung saan nakatayo ngayon ang Dome of the Rock sa Jerusalem. Sa loob ng maraming taon, patuloy na pinag-aaralan ng mga archaeologist ang lugar na ito. Dahil sensitibo ang lokasyon, limitado ang aktwal na paghuhukay, pero sa pamamagitan ng surveys, historical records at pagsusuri ng mga artifact, unti-unting nabubuo ang larawan ng kung ano ang dating naroon. Sa iba't ibang bahagi ng Jerusalem, may mga natuklasang bakas ng malalaking bato at pader na nagpapahiwatig ng isang napakalaking istruktura. Ayon sa mga eksperto, ang laki at disenyo ng mga ito ay tugma sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa templo ni Solomon.
Isa sa pinakamahalagang ebidensya ay ang natagpuang Yigael Stone noong 1961. Ang batong ito ay may inscription na tahasang binabanggit ang Temple of Solomon na nagpapatunay sa relihiyoso at historical na kahalagahan nito. Bukod dito, may iba pang ancient inscriptions at artifacts na nagpapakita na ang Jerusalem noong panahon ni Solomon ay isang masigla at sentrong panrelihiyon. Ipinapakita ng mga ebidensyang ito na ang templo ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi isang totoong istruktura na may malaking papel sa kasaysayan. Bagamat hindi nabuo ang pisikal na anyo ng templo, ang pinagsama-samang ebidensya mula sa archaeology at mga sinaunang tala ay tumutulong para muling buuin ang imahe ng Temple of Solomon. Pinapatibay nito ang paniniwala na ang templong ito ay mahalaga, hindi lang sa espiritual na aspeto, kundi pati sa historical na konteksto. Ang templo ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng mga Israelita. At ang pagkawala nito ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan ng Biblia, gaya ng nasusulat sa 1 Kings chapter 6 verse 12. As for this house which you are building, if you walk in my statutes, execute my judgments, and keep all my commandments and walk in them, then I will perform my word with you which I spoke to your father David. The Census of David. Isa naman sa pinakapinagtatalunang kwento sa buhay ni King David ay ang census na mababasa sa 2 Samuel chapter 24. Ayon sa salaysay, iniutos ni David na bilangin ang lahat ng kalalakihan sa Israel at Juda na maaaring lumaban sa digmaan. Hindi malinaw kung ano talaga ang motibo ni David, kung ito ba ay para sa seguridad ng kaharian o bunga ng pagmamataas. Ang malinaw lamang, sa mata ng Diyos mali ang ginawa niya. Bilang parusa, dumating ang isang matinding salot na kumitil ng maraming buhay sa Israel. Dahil dito matagal nang tinatanong ng ilan kung totoo nga bang nangyari ang census na ito, lalo na kaunti ang mga historical record na direktang nagpapatunay dito. Ngunit noong 2007, may natuklasang ebidensya na muling nagbigay liwanag sa kwentong ito. Sa sinaunang lungsod ng Damascus sa Syria, nakatagpo ang mga archaeologist ng isang inscription sa bato na kilala bilang Tel Dan Stele. Sa inskripsyong ito may binabanggit na isang Israelite king at isang opisyal na census, isang detalye na kahawig ng kwento sa Biblia. Bagamat hindi nito binabanggit ang pangalan ni David ng direkta, nagbibigay ito ng mahalagang konteksto na ang pagsasagawa ng census ng mga hari ng Israel ay isang totoong practice noong panahong iyon. Ang inscription na ito, na mula pa sa 9th century BC, ay malinaw na binabanggit ang practice ng pagsasagawa ng census sa Israel. Ipinapakita nito na ang census na iniutos ni David ay posibleng totoong pangyayari at bahagi ng normal na pamamalakad ng mga kaharian noong panahong iyon, hindi isang kakaibang insidente. Sa sinaunang mundo, ang census ay may malinaw na layunin: kontrolin ang populasyon, sukatin ang lakas militar at ayusin ang buwis at pamamahala ng kaharian. Ang ganitong sistema ay tugma sa administrative at fiscal practices ng mga sinaunang monarkiya. Mas lalong nagiging makabuluhan ang kwento dahil sa naging parusa kay David. Ipinapakita nito ang theocratic nature ng Israel noong panahong iyon. Isang lipunang malinaw na kinikilala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa dami ng sundalo o lakas ng hukbo. Kaya ang kwento ng census ay hindi lang political decision. Isa rin itong moral lesson tungkol sa pagtitiwala sa Diyos kaysa sa sariling kakayahan ng tao. Gaya ng nasusulat sa 2 Samuel chapter 24 verse 10, ayon kay David, I have sinned greatly in what I have done, but now, O Lord, I beg you, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. The Tel Dan inscription, isa sa pinakamahalagang archaeological discoveries na nagpapatibay sa pagiging historical ng mga tauhan sa Biblia ay ang Tel Dan inscription. Natuklasan ito noong 1993 sa hilagang bahagi ng Israel at itinuturing na isa sa pinakamahalagang ebidensyang may direktang koneksyon sa isang biblical figure. Ang inscription na mula rin sa 9th century BC ay binabanggit ang pariralang The House of David. Tumutukoy ito sa dinastiya ni David, ang hari ng Israel na ayon sa Biblia ay pinili ng Diyos upang mamuno sa Israel at Juda. Sa loob ng mahabang panahon maraming iskolar ang nagduda kung tunay bang umiral si David. Dahil wala noon ang malinaw na ebidensya sa labas ng mga kasulatan, may ilan na nagsabing siya ay isa lamang literary figure. Ngunit binago ng Tel Dan inscription ang pananaw na ito. Ang inscription ay natagpuan sa Tel Dan, isang archaeological site sa rehiyon ng Galilee.
Nakaukit ito sa isang batong stele at nakasulat sa Aramaic. Sa teksto binabanggit ang isang hari ng Israel at ang House of David na malinaw na nagpapakita na ang dinastiya ni David ay kinikilala ng ibang kaharian noong panahong iyon. Binabanggit din sa inscription ang isang tagumpay ng isang Aramean king laban sa House of David. Ipinapakita nito na ang dinastiya ni David ay aktibong bahagi ng mga digmaan at power struggle sa rehiyon, lalo na laban sa mga puwersa tulad ng Aram. Sa madaling salita, inilalagay ng Teldan inscription ang pangalan ni David sa loob ng totoong kasaysayan. Hindi na lamang siya tauhan sa isang sacred text, kundi isang hari na kinilala ng mga kalapit na kaharian. Isang malinaw na halimbawa kung paano nagtatagpo ang archaeology at Biblia, at kung paano ang mga bato mismo ay tila nagpapatotoo sa mga kwentong matagal nang isinusulat sa kasulatan. Napakahalaga ng archaeological evidence na ito dahil nagbibigay ito ng extra biblical proof sa pag-iral ni David at ng kanyang dinastiya. Bagamat hindi direktang binabanggit ang mismong pangalan ni David, ang malinaw na pagtukoy sa House of David ay sapat na patunay na siya ay isang totoong historical figure, hindi lamang tauhan sa isang relihiyosong kwento. Mas lalo nitong pinapalakas ang kredibilidad ng mga biblical account na naglalarawan kay David bilang tagapagtatag ng isang dinastiyang namuno sa Israel at Juda sa loob ng maraming henerasyon. Ipinapakita nito na ang kwento ni David ay hindi lang bahagi ng pananampalataya, kundi nakaugat din sa tunay na kasaysayan, gaya ng nasusulat sa 2 Samuel chapter 7 verse 16. And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. The Writing on the Wall, Daniel chapter 5. Isa sa pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang eksena sa Old Testament ay ang kwento ng Writing on the Wall na mababasa sa Daniel chapter 5. Sa kwento, ang hari ng Babylon na si Belshazzar ay nagdaos ng isang malaking handaan. Sa gitna ng pagdiriwang, ginamit niya ang mga sagradong sisidlan na kinuha mula sa templo sa Jerusalem. Isang malinaw na kawalan ng respeto sa mga banal na bagay. Habang nagaganap ang handaan, biglang lumitaw ang isang kamay at nagsulat ng mga misteryosong salita sa pader. Walang nakaunawa sa kahulugan nito hanggang ipinaliwanag ito ni Daniel. Ang mensahe, Mene Mene Tekel Parsin, ay isang babala mula sa Diyos. Ayon kay Daniel, bilang na ang mga araw ng kaharian ni Belshazzar, nasukat na siya at napatunayang kulang, at ang kanyang kaharian ay ibibigay sa mga Persians. Sa loob ng maraming siglo, itinuring ang kwentong ito bilang isang simbolikong paglalarawan ng divine judgment. Ngunit sa pag-usad ng archaeology, may mga iskolar na nagsimulang magbigay ng mas malalim na konteksto sa pangyayaring ito. Sa sinaunang Babylon, karaniwan ang pagsusulat ng mga mensahe sa mga pader ng palasyo at templo. Sa mga archaeological excavations sa Babylon, may natagpo ang mga inscription na nakaukit sa mga pader. Ginagamit para itala ang mga royal decree, mahahalagang pangyayari, at minsan ay mga mensaheng may relihiyosong kahulugan. Isa sa mga pinakakapansin-pansing tuklas ay mula sa palasyo ni Nabonidus, ang huling hari ng Babylon. May mga inscription doon na nagpapakita na ang pagsusulat ng mga mensahe, kasama na ang mga babala o divine messages, ay bahagi ng kultura at relihiyosong paniniwala ng Babylon. Bagamat walang natagpo ang eksaktong inscription na tumutukoy mismo sa handwriting on the wall, ang mga ebidensyang ito ay nagbibigay ng mahalagang historical at cultural background. Ipinapakita nito na ang ideya ng mga banal na mensaheng iniuukit o ipinapahayag sa mga pader ay hindi katang-isip lamang, kundi isang kilalang practice noong panahong iyon. Kaya ang kwento ni Belshazzar ay hindi lang basta supernatural na pangyayari. Ipinapakita rin nito kung paano inuunawa ng mga sinaunang tao ang mensahe ng kanilang mga Diyos, lalo na kapag may mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Gaya ng nasusulat sa Daniel chapter 5 verses 24 to 28. Then from his presence the hand was sent, and this writing was inscribed, and this is the writing that was inscribed, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Elijah's Fire on Mount Carmel. Isa sa pinakamakapangyarihang himala sa buong Biblia ay ang pangyayari ng apoy ni Elijah sa Mount Carmel, na mababasa sa 1 Kings chapter 18. Nang panahong iyon, malalim na ang pagtalikod ng Israel sa Diyos. Laganap na ang pagsamba kay Baal at tila mas marami nang sumusunod sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa tunay na Diyos. Sa gitna ng krisis na ito, humarap si Elijah at hinamon ang 450 prophets of Baal sa isang pampublikong pagsubok. Simple lang ang hamon. Parehong panig ay maghahanda ng altar at mag-aalay ng handog.
Ang tunay na Diyos ang siyang sasagot sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Sumigaw ang mga propeta ni Baal. Sumayaw sila, nagdasal at naghintay pero walang nangyari. Nang si Elijah na ang gumawa, inayos niya ang altar, inilagay ang handog at saka pa niya binuhusan ng maraming tubig. Hindi isang beses kundi paulit-ulit hanggang mapuno ng tubig ang paligid ng altar. Pagkatapos nito, simple lang ang kanyang panalangin. Agad-agad bumaba ang apoy mula sa langit. Nilamon nito ang handog, ang kahoy, ang mga bato, at pati ang tubig sa paligid ng altar. Isang malinaw na pagpapakita ng divine power na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Bagamat malinaw na isang himala ang pangyayaring ito, may ilang iskolar na sinubukang unawain ang historical at natural context ng nangyari. May mga nagsasabi na posibleng may kinalaman ang lightning o bigla ang ignition dahil sa kondisyon ng atmosfera sa lugar. Ang Mount Carmel ay isang lugar na kilala sa pabago-bagong panahon at electrical storms. Dahil dito iniisip ng ilan na ang mga natural phenomenon ay maaaring nakita ng mga tao bilang divine signs, lalo na sa panahong laganap ang pagan worship. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang apoy na bumaba ay direktang tugon ng Diyos sa panalangin ni Elijah. Kahit pa may natural na paliwanag na subukang ipasok, ang sentro ng kwento ay nananatili, ang pananampalataya ni Elijah at ang malinaw na interbensyon ng Diyos. Gaya ng nasusulat sa 1 Kings chapter 18 verse 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. The exile of the 10 lost tribes of Israel. Isa sa pinakamisteryoso at pinakamahalagang pangyayari sa biblical history ay ang pagpapatapon sa 10 lost tribes of Israel. Noong 8th century BC, ang kaharian ng Israel na binubuo ng 10 northern tribes ay sinalakay ng Assyrian Empire. Ang pananakop ay sinimulan ng Assyrian king na si Tiglath-Pileser III at tinapos ng kanyang kahalili na si Shalmaneser V. Libo-libong Israelita ang sapilitang dinala sa iba't ibang bahagi ng Assyrian Empire. Hindi tulad ng ibang mga exile sa kasaysayan, ang mga tribong ito ay hindi na muling nakabalik sa kanilang lupain. Dito nagsimula ang alamat ng 10 lost tribes, mga taong biglang nawala sa kasaysayan, na tila naglaho ng walang malinaw na bakas. Sa loob ng mahabang panahon na natiling palaisipan kung ano talaga ang nangyari sa kanila, saan sila napunta, naghalo ba sila sa ibang mga bansa, o tuluyan bang nawala ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga tribo ng Israel. Ang misteryong ito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga historian at archaeologists at sa pag-usad ng panahon, unti-unting lumilitaw ang mga pahiwatig tungkol sa kanilang kapalaran. Bagamat malinaw na inilalarawan ng Biblia ang pagpapatapon sa 2 Kings chapter 17, kung saan dinala ang mga tribo ng Israel sa Assyria, matagal na nanatiling hindi malinaw kung ano talaga ang sinapit ng mga taong ito matapos silang ipatapon. Sa loob ng mahabang panahon parang bigla na lang silang nawala sa kasaysayan. Ngunit sa pag-usad ng archaeology at historical research, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang misteryong ito. Sa mga lugar na dating bahagi ng sinaunang Assyria, gaya ng Nimrud at Nineveh, may natuklasang mga tala at inskripsyon na naglalarawan ng malawakang deportation na isinagawa ng mga Assyrian. Ang mga record na ito ay tugma sa prosesong inilalarawan sa Biblia, kung saan sa pilitang inilipat ang mga nasakop na tao sa iba't ibang rehiyon ng imperyo. Ipinapakita rin ng mga ebidensyang ito na maraming ipinatapong Israelita ang unti-unting nahalo sa ibang kultura. Ang ilan ay maaaring pinanatili ang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan, habang ang iba naman ay tuluyang nagsanib sa mga lokal na mamamayan. Ayon sa ilang modernong pag-aaral, posibleng kumalat ang mga ipinatapong 10 tribes of Israel sa iba't ibang rehiyon. May mga komunidad na maaaring nagpanatili ng ilang tradisyon, habang ang iba ay nawala sa paglipas ng panahon. May mga historical account at oral traditions mula sa iba't ibang kultura na nagsasabing ang mga inapo ng mga tribong ito ay maaaring nakarating sa malalayong lugar tulad ng Persya, India at maging sa Central Asia. Dahil dito, ang kwento ng 10 lost tribes ay nananatiling isa sa mga pinakakapana-panabik na paksa sa pag-aaral ng Biblia. Isang tulay na nag-uugnay sa mga sinaunang salaysay at sa mga bagong tuklas ng kasaysayan at archaeology. Gaya ng nasusulat sa 2 Kings chapter 17 verse 23, Until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants the prophets. Isang tahimik ngunit mabigat na pagtatapos ng isang kaharian at simula ng isang misteryo. The Nativity of Jesus in Bethlehem.
Isa sa pinakamahalaga at pinakakinikilalang pangyayari sa buong Christian history ay ang kapanganakan ni Jesus na isinalaysay sa Gospels of Matthew and Luke. Ayon sa tradisyon, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem sa Judea noong panahon ng pamumuno ni Caesar Augustus. Ang kanyang ina na si Mary ay naglalakbay kasama si Joseph dahil sa isang census na iniutos ng Roman Emperor. Ang lugar ng kanyang kapanganakan, isang simpleng silungan o stable sa Bethlehem, ay puno ng kahulugan. Ang Mesiyas ay dumating sa mundo hindi sa isang palasyo, kundi sa isang hamak na lugar, malayo sa yaman at kapangyarihan. Bagamat kilalang kilala ang kwentong ito, may mga nagtanong pa rin tungkol sa historical accuracy nito, lalo na kung gaano kahalaga ang Bethlehem noong panahong iyon, at kung tunay bang doon naganap ang kapanganakan ni Jesus. Dito muling pumasok ang archaeology. Sa mga paghuhukay sa Bethlehem, lalo na sa paligid ng Church of the Nativity, nakumpirma ng mga archaeologists na ang lungsod ay isa ng aktibong population center noong panahon ng Roman Empire. Bagamat mas maliit ito kumpara sa Jerusalem, malinaw na may sapat itong kahalagahan upang maging bahagi ng mga tala at galaw ng imperyo. Ipinapakita ng mga tuklas na ito na ang salaysay ng kapanganakan ni Jesus ay akma sa historical setting ng panahong iyon, mula sa census, sa paglalakbay ng mga tao hanggang sa kalagayan ng Bethlehem bilang isang buhay na lungsod. Noong 2012, may natuklasang malinaw na bakas ng isang sinaunang lungsod ang mga archaeologist, isang pamayanang nagmula pa sa panahong pinaniniwalaang ipinanganak si Jesus. Ang tuklas na ito ay sumusuporta sa paglalarawan sa Biblia ng Bethlehem bilang isang umuusbong na lungsod noong panahong iyon, hindi isang liblib o maliit na baryo. Dagdag pa rito ang census na iniutos ni Caesar Augustus na binanggit sa Luke chapter 2 verse 1 ay may matibay na historical base. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang Roman Empire ay regular na nagsasagawa ng census para sa buwis at kontrol ng hukbo sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ang census na inuugnay kay Caesar Augustus na karaniwang itinatala sa pagitan ng 6 AD at 7 AD ay umaayon sa tradisyonal na panahon ng kapanganakan ni Jesus. Dahil dito, mas lalong pinagtitibay ang kredibilidad ng salaysay sa Biblia. Ang simpleng paglalarawan ng stable bilang lugar ng kapanganakan ni Jesus ay matagal nang pinagdebatehan. Maraming iskolar ang naniniwala na ang tinutukoy na sabsaban ay maaring isang kuweba o isang mas payak na bahagi ng isang tradisyonal na bahay noong panahong iyon, isang karaniwang setup sa Judea. Sa pagsasama ng archaeological research at historical context, mas nagiging malinaw ang tagpuan ng kapanganakan ni Jesus. Hindi ito isang romantikong alamat, kundi isang pangyayaring akma sa kultura, istruktura at pamumuhay ng panahong iyon. Gaya ng nasusulat sa Matthew chapter 2 verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, wise men from the east came to Jerusalem,